Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 araw na tigil pasada simula sa Lunes ang ikakasa ng grupong Piston. Lalawakan umano yan ng 100,000 jeepney bilang pagtutol sa nalalapit na deadline para bumuo ng kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program. Nakatutok si Joseph Moro. PUV Pisa! Ibasura! PUV Pisa! Simula sa Lunes, November 20, ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Gusto kasi nilang ipatigil ang implementasyon ng PUV Modernization Program na nagtakda sa mga jeepney operator at driver ng December 31 deadline para sa pagbuo ng mga korporasyon o kooperatiba. Tinatayang 100,000 jeepney sa buong bansa ang lalahok. At sa Metro Manila, hanggang 40 ruta ang posibleng mawalan ng mga masasakyan jeepney kabilang ang mga dumadaan sa monumento sa Caloocan, Baclaran sa Parañaque at ilang lugar sa Quezon City. Ilan sa mga ruta na posibleng maapektuhan ng transport strike sa Lunes ay itong kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City dahil ilan dun sa mga jeep na namamasada dito ay miyembro ng grupong Piston. Si Edmond, operator, at may 3 sariling jeepney na namamasada sa Commonwealth. Diskumpiyado siyang magpa-consolidate dahil mapupunta sa sasalihan niyang korporasyon ang prangkisa ng mga jeepney niya. Wala na sa pangalan ko po yun eh. Yung aking prangkisa, yung jeep. Anong pag-aari ko doon? Wala na akong pag-aari po doon. Paano raw kung malugi ang sinalihang korporasyon o di makahulog sa mga modern jeepney nasa 2 milyong piso ang halaga? Yung mga linya ko, kinuha na nila. Anong hanap buhay ko pa? Sa huling datos, mahigit 3 na lamang sa bawat 10 tradisyonal na jeepney ang hindi nakakapag-consolidate. Kung di nila masimula ng prosesong yan hanggang December 31, wala nang bisa ang prangkisa nila sa January 1. Wala nang extension. Kapag wala pong registration, hindi po makakabiyahe. Kapag talagang inabsulot nila kami, ang January ng 2024, magkakaroon ng isang malaking transport crisis. Kung hindi kami papayagan na makapagserbisyo pa sa ating mamamayan. Sisikapin raw ng LTFRB na makahikayat pa ng mas maraming jeepney na mag-modernize para di malaki ang mababawas sa mga masasakyan ng mga commuter. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Pinasumpina si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng umano'y pagbabanta niya sa isang kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinasabpina o pinahaharap ng Quezon City Prosecutor's Office sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa December 4 at 11. Kaugnayan ng kasong grave threat na inihain ni Castro laban kay Duterte dahil sa mga pahayag ng dating Pangulo sa isang TV program na naglagay umano sa kanyang buhay sa alanganin. Kauna-unahang subpina niya ito at kauna-unahang kaso niya ito after na siya ay mag-step down. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao. Ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. So tiyak kong ako yon. Sa sabpina, inutusan si Duterte na magsumite ng counter-affidavit at mga ebidensya. Kinabahan ako. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Sana yung ibang mga kaparehas ko na nakaranas ng mga ganun kay dating Presidente Duterte ay mag-come out na rin. Umaasa si Castro na maghaharap sila ni Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito po yung tamang venue, hindi po yung paggamit ng mga mga illegal na bagay like yung extrajudicial killings at iba pa kasi meron tayong rule of law. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon ng kampo ni Duterte pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 Oras. Bihirang mapag-usapan pero seryoso at nangangailangan na ng kaukulang aksyon ang dumaraming kaso ng mga kabataang nagkaka-HIV. Yan po ang gustong tugunan ng Health Department. At nakatutok si Maki Pulido.
13 years old si Gina, di niya tunay na pangalan ng unang makipagtalik. Kalimitan, walang gamit na kondom. Pinabilis daw ng mga dating app at social media ang mga transaksyon. Once you chat someone na you're willing to have sex with them, as long as na nagkasundo kayo na makikipag-sex ka, boom, meron na agad pong mangyayari. 17 years old si Gina nang mag-positive sa HIV. Alam naman daw niya ang tungkol sa HIV pero dahil hindi malalim ang pagkakaintindi niya rito, hindi siya gumamit ng proteksyon. Alam ko na nakakahawa siyang sakit pero hindi ako ganun ka-aware na it's snap kung kanino ako makikipag-sex, makukuha ko yung sakit na yan. Nag-aalala na ang Department of Health sa pagtaas ng bilang ng mga kabataang nagkaka-HIV. Sa 50 bagong kaso kada araw, halos kalahati ay edad 15 hanggang 24 lang. Mahigit 2,200 yan mula Enero hanggang Mayo nitong taon, mas mataas sa halos 1,800 sa parehong panahon noong 2022. Kaya isang isyong ito sa tinalakay ng magpulong ang DOH at Department of Education. There should be a lot of education that some diseases can be transmitted to risky behavior. Maliban sa edukasyon sa mga paaralan, ayon sa advocate na si Kael, mahalaga ring may mapagkukunan ang mga kabataan ng kondom nang hindi sila nahuhusgahan. Kung gusto talaga nilang makipag-sex, they will do that. So instead of stopping them, why not giving them opportunity or access to protect themselves? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinalubong ng mga taga-suporta gayon din ng ilang ralista si Pangulong Bongbong Marcos na nasa Amerika para sa APEC Summit. Binigyang diin din niya ang halaga ng pagdalo niya sa pagtitipon kasama ang isa sa pinakamalaking delegasyon doon. At nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Ivan, mag-alas-3 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco sa California at ilang oras na lamang ay formal na magsisimula o magbubukas ang 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Dadalo dyan si Pangulong Bongbong Marcos pero bago riyan ay nakipagkita muna siya sa Filipino community rito. Pagkalapag sa San Francisco International Airport, dumiretso agad si Pangulong Bongbong Marcos sa South San Francisco Conference Center kung saan nagtipon ng mga Pilipinong galing pa sa iba't ibang parte ng Amerika. Kabilang sa mga nais nilang ilapit sa Pangulo ang Asian hate crimes, pati usaping pangkabuhayan. Some of them are very jobless maybe, and then also for their housing rate right now is too expensive. So it's really hard. Kinilala ng Pangulo ang sipag ng mga Pinoy abroad na katuwang sa pagsulong na ekonomiya ng Pilipinas lalo kung may krisis. Umaasa ang Pilipinas sa mga padala ng ating mga OFW. In 2022, the health workers in Philippines injected $4.89 billion to the Philippine economy in cash remittances, making the United States the Philippines' biggest single source of remittances. Nagpasalamat din siya sa paghalal sa kanya bilang Pangulo. Ang isusukli ko na lang sa inyo ay lahat po ng aming maaring gawin upang tulungan ang Pilipinas. Kasama po kayo dyan. Sa labas naman ipinarating ng mga dugong Pilipinong rallyista ang hinaing ng mga migranteng Pilipino kabilang ang pagbibigay ng maayos at sapat na serbisyo ng mga konsulado. Kinokondena rin nila ang mismong APEC Summit dahil sa patakarang hindi raw paborable sa ilang manggagawa sa Asia-Pasipiko. Sabi ng Pangulo, mahalaga hindi lang para sa mga negosyo at investment sa Pilipinas ang pagdalo niya sa summit. Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking delegasyon sa pagtitipon. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po, meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan. Lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Makakatulong din daw sa digitalization ng mga transaksyon sa gobyerno ang biyahe, kung saan makikipagkita siya sa ilang tech business leaders tulad ni Elon Musk at TikTok officials. Ma-digitalize natin ang ating pamahalaan para maging mas mabilis ang takbo ng trabaho, pagbayad ng buwis, ang pagtanggap ng sweldo, lahat ito.
Ivan, mamaya ay nakatakdang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit at pangungunahan din niya ang economic briefing sa mga investor sa kung ano na ang lagay na ekonomiya ng ating bansa at para hikayatin din silang mamuhunan sa ating bansa. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa San Francisco sa California. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Nasa Amerika man para sa 2023 APEC Summit, nakadalo pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore Fintech Festival o SFF sa pamamagitan niya ng hologram kung saan binigyan diin ng Pangulo ang pangailangan ng makasabay sa mabilis na pag-unlad ng makabagong teknolohiya. Binigyang halaga rin niya ang pagbabahagi ng kaalaman sa nasabing pagtitipon para sa pagpapaunlad ng financial sector na pangunahing focus ng pulong. Inaasahang dadaluhan ng mahigit 500 exhibitors ang SFF 2023 na tatalakay sa pinakabagong trend at hamon sa industriya ng financial technology sa buong mundo. Bukod sa pag-ulan ng mga airstrike, dagdag-dagok na rin para sa mga nasa Gaza ang literal na pag-ulang nagdulot pa ng baha. Kaya nag-aalala kahit mga Pinoy na nakaalis na pero may mga kilalang naiwan sa Gaza. At nakatutok pa rin live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Tima. Rafi. Vicky, 3 Pilipino pa yung natitira dito sa Cairo, yung nakapapanganak lang at yung kanyang ina. At yung isang Pilipino na hindi maiwan yung kanyang ama dahil meron siyang kondisyon medikal, hindi pa siya pinapayagang makalipad. Samantala, kagabi ay nakauwi na dyan sa Pilipinas si Nadia at yung kanyang asawa. Wala pang 24 oras dito sa Cairo, nagulat sina Nadia at Mahmoud na may ticket na sila pauwi sa Pilipinas. So this is Nadia's passport and also your ticket. Yeah, so for you, this is your ticket, okay? My ticket is better back. Your ticket is already here as well. Yeah, we were shocked that we have our ticket tonight. Ang bilis po, akala namin baka Actually, we didn't take rest yet. Wala pa bang tulog. Pero nag-aalala pa rin daw sila para sa ina, kapatid at iba pang kaanak ni Mahmoud na naiwan sa Gaza. It's not only my family, all people inside, actually. Anyway, alhamdulillah, and for sure, God is with them. Allah is with them, inshallah. Tumitindi pa naman ang operasyon ng Israel doon. Nakumitil na sa buhay ng mahigit 11,000. Halos wala ring matakbuhan ang mga sugatan at may sakit dahil winasak ng Israel ang 25 sa 35 ospital sa Gaza. Ang Al-Shifa Hospital, paglilibigan na ng mahigit 100 bangkay na naipon doon para di na makadagdag sa sakit. Dahil kapos sa inuming tubig, hindi na ininda ng ilang residente kahit ang ulang nagdulot ng baha. مبعدين ومهجرين من بيوتنا وطبعا يعني هذه المية خير من ربنا وفي ناس حاليا بتستخدم هذه المية للشرب بعد انقطاع من المية الحلوة والصالحة للشرب. Pero problema rin yan dahil wala nang masilungan ng marami at hudyat pa ng winter o taglamig. I pray every day for it not to rain. We are living in tents. Nothing that can protect us. When the rain falls, we will drown. Kapos na rin sa langis na nakaapekto sa supply ng pagkain. The situation in fact is getting worse and worse every moment. Vicky, sa ngayon ay umuwi na dito sa Cairo yung mga tauhan ng embahada dun sa may Rafah border crossing dahil wala nang inaasa mga Pilipino pa na magtutungo dun sa border crossing. Yun yung mga Pilipino na iwan naman sa Gaza ay nasa ligtas naman daw ng lugar at hindi sentro ng bakbakan. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ipinapadeklarang unconstitutional ang isang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idinadahilan umano para hindi isa publiko kung paano ginagastos ang confidential fund ng ilang ahensya. Nakatutok si Dano Tingkugo. Hiling na mahigit 50 petitioner sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at ideklarang unconstitutional ang Executive Order No. 2 ni dating Pangulong Duterte at ang Joint Circular 2015-01. Ayon sa grupo, ang mga ito ang ginagamit na dahilan ng mga opisyal ng gobyerno para hindi isa publiko kung paano at saan ginamit ang confidential funds.
Kabilang sa naghain ng petisyon, sina dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Attorney Howard Calleja. Nag-ugat ang petisyon sa kontrobersya sa paggasto sa 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President sa loob umano ng 11 araw. Noong October 16, 2023, kami po ay nag-file ng demand letter sa Office of the Vice President para sa mga kopya ng official records, documents at mga papel tungkol sa disbursements and liquidation ng confidential funds. Subalit po, nag-reply ang OVP, sinasabi po sa amin na hindi daw po pwedeng mag-release ng mga papel na ito, mga dokumentong ito, dahil ito raw ay covered ng privileged communication under EO number 2, Executive Order number 2, Series of 2016, at ang Joint Circular ng COA. Ang Executive Order number 2 ni Duterte nagtakda ng mga alituntunin sa public disclosure at transparency sa executive branch, pero nagsaad din na hindi papayagan ang access to information kung pasok ito sa mga exceptions na nakatakda sa konstitusyon at mga batas. Ang Joint Circular 2015-01 naman ay mga alituntunin sa pagbigay, paggamit, pag-ulat at pag-audit sa confidential at intelligence funds. Ayon kay Carpio, tanging batas lang na ipinasa ng Kongreso ang pwedeng magtakda ng limitasyon sa kung ano ang pwedeng isapubliko sa confidential at intelligence funds. Wala raw ganong batas sa ngayon at dahil hindi tinuturing na batas ang Executive Order 2 at Joint Circular 2015-01, hindi ito pwedeng gawing dahilan para hindi isapubliko kung saan napunta ang pondo. This boils down to public funds are being used for a confidential purpose. Even if it's confidential, the Constitution says the people have a right to know and the public officials have a duty to fully disclose unless there is a law providing for reasonable limits. Wala namang batas. Kabilang sa mga respondents sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, ilang cabinet secretaries at iba pang mga opisyal. Hinihiling din sa korte na utusan si Vice President Duterte na magbigay ng ulat sa mga petitioner kung paano ginastos ang 2022 confidential funds ng OVP. Nilinaw ng grupo na hindi lang daw limitado sa Office of the Vice President ang petisyon kundi sa iba ring mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds. Patuloy pa namin kinukunan ng pahayag ang tanggapan ni Vice President Duterte at ng iba pang respondents. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hinarap sa Camp Crame ng police suspect sa pagkawala ng isang beauty contestant ang hepe ng PNP at direktor ng CIDG. Inamin niyang may relasyon sila ng biktima na ayon sa CIDG ay minsan na siyang inireklamo ng pananakit. At nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng official residence ng Chief PNP sa Camp Crame, nakaharap na General Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Karamat, si Major Alan De Castro, ang primary suspect sa pagkawala ng beauty pageant candidate na si Catherine Camilon. Siya po ay niharap natin kay Chief PNP kaninang umaga, and he admitted na mayroon silang illicit relationship with Miss Camilon. Ito ang unang pagkakataon na may narinig kay De Castro tungkol sa namagitan sa kanila ng nawawalang beauty pageant contestant. Pero sa 30 minutong pag-uusap sa loob ng tinatawag na White House dito sa Camp Crame, tikom umano ang bibig ni Major Alan De Castro tungkol sa pagkawala ng kanya umanong karelasyon. Nung siya ay tanungin natin kung mayroon ba siyang involvement doon sa pagkawala ni Miss Camilon, ang sinabi lang niya kay Chief PNP, he invoked his right to remain silent. Hindi na raw pinilit pa ni na Acorda at Karamat si De Castro na magsalita. Nagsorry siya kay Chief PNP for dragging the PNP organization na nadadamay ang organization. So, which the Chief PNP naman na accepted this apology. Nasampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay, at 2 iba pa kaugnay ng kaso ni Camilon. Hamon ngayon sa CIDG ang mahanap si Camilon na 2 linggo nang nawawala. May marching order ang ating Chief PNP to exert all our efforts
to locate Miss Camilon, whether alive or dead. Base sa pakikipag-usap ng CIDG Region 4A sa pamilya ni Camilon, napag-alaman na nagsumbong na dati ang biktima hinggil sa pananakit umano sa kanya ni De Castro. May isang pagkakataon din daw na kinausap ni Camilon ang asawa ni De Castro tungkol sa pagkakaroon nito ng karelasyon. Naka-recover din daw ng 17 hair strands at nakakuha ng 12 swabs ng blood samples sa natagpuang sasakyan kung saan sinasabing isinakay si Camilon habang duguan. Sa initial evaluation namin, in compliance sa Department Circular 20, ay may nakita ng prima facie evidence for the crime of kidnapping and serious illegal detention. So, tinanggap naman ng piskalya and the case will undergo a preliminary evaluation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Kahit wala pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor nating low pressure area, masamang panahon na ang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Oriental Mindoro, nagdulot ng matinding pagbaha ang malakas na buhos ng ulan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at nagmistulang ilog ang ilang sakahan at kalsada. May ilang lugar pa nga raw na abot bewang ang baha. Malakas na hangin at ulan din ang naranasan sa Daet, Camarines Norte. Pero mga kapuso, ang mga pag-ulan ho na yan ay hindi po epekto ng LPA kundi ng shear line na umaabot ngayon sa Southern Luzon. Nasa labas pa rin ng PAR ang LPA at huling namataan yan sa layong 1,265 kilometers silangan ng Southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posibleng bukas o sa Biyernes yan papasok ng PAR. Hindi pa rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo at inaasahang lalapit o di kaya ay dadaan yan sa Eastern Visayas o kaya sa may Mindanao ngayong weekend. Sa ngayon, wala pa naman itong direktang epekto sa bansa. Pero bukod ho sa shear line na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy rin ang pag-iral ng amihan sa Northern at Central Luzon. Dahil sa amihan, nananatiling maalon at mapanganib maglayag sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas, mga kapuso. Base ho sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ang ilang bahagi pa rin ng Mindoro provinces. Malalakas na ulan ang inaasahan dyan kaya maging handa po sa pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang lugar sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, pati ho sa Bicol Region. Sa mga taga-Visayas naman, may pag-ulan rin ho sa may Leyte at Samar provinces, pati ho sa ilang bahagi ng Cebu at Bohol, Negros provinces at Aklan. May malalakas na ulan din kaya doble ingat ang mga residente ho dyan. Halos buong Mindanao naman ang uulanin bukas lalo na sa hapon. Kabilang dyan ay ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao Region at Caraga. May heavy to intense rains kaya maging handa rin sa banta ng baha o landslide, mga kapuso. Dito naman sa Metro Manila, katulad po kanina, ay posibleng may pag-ulan ulit bukas. Kaya i-check ho muna natin ang ating mga bag kung may payong huba o kapote bago ho lumabas ng bahay para ho lalo tayong maging prepared lalo no sa ating mga commuter at motorista. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Suspendido si MMDA Special Operations Chief Bong Nebriha matapos banggitin si Senador Bong Revilla kaugnay ng isang convoy na dumaan sa EDSA busway. Itinanggi ng senador ang alegasyon dahil nasa Cavite raw siya at wala sa EDSA na mangyari ang umano'y paninita. Nakatutok sina Mark Salazar at Jonathan Andan. Ng tropa ko, sir. Yes, so, based on hearsay, wawasakin mo yung senador. I have no intention. Mainit ang bungad ng harapang Senador Bong Revilla at Bong Nebriha ng MMDA sa Senado kanina. Pumutok kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA busway ang sasakyang lulandi umano sa Senador Revilla. Pero pagdating sa Senado, inamin ni Nebriha na nagkamali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA busway. Sir, yun, tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, i-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes sir, that's my point. Diba?
bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Sana bine-verify niyo muna. Sir, that's what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I... Sir, di po ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Sabi ni Nebria, hindi niya personal na nakita kung sino ang sakay ng sinasabing sasakyan ng senador dahil malayo siya rito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng kanilang enforcer. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Hindi kasama sa Senado ang sinasabing enforcer. Gate naman ni Revilla, nasa Cavite siya kaninang umaga nang pumutok ang balita. Kaya imposible raw na nasa EDSA siya nung mga oras na iyon. Pumagitna naman si MMDA Chairman Romando Artes at inanunsyong suspendido muna si Nebria ng kalahati o hanggang 1 buwan simula bukas habang iniimbestigahan nila ang insidente. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan, patakbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yon. Na yun po yung nag-spread. Tinetrace na raw ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Senator Revilla. Sinisilip na raw nila ang mga hawak nilang CCTV footages at pag nakilala nila ito, ire-report nila sa LTO para ma-issuehan ng show cause order at mapatawan ng parusa. Sa huli, tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebria. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. Hindi na rin daw itutuloy ni Senador Bong Revilla ang plano niyang ipa-recall ang budget ng MMDA. Hindi naman daw kasi kasalanan ng buong ahensya ang kasalanan ng iilang tauhan nito. Sa operasyon ng MMDA mula alas 6 hanggang alas 11 kaninang umaga, nakahuli ng 87 motorcycles at 68 na kotseng iligal na dumaan sa EDSA busway. Kabilang dyan ang sasakyang ito na may plakang 8 na protocol plate na pang-congressman. Base sa papeles ng sasakyan, nakarehistro ito sa isang Christopher Co. Makikita sa protocol plate na pang 17th Congress pa ito mula 2016 to 2019. Base sa talaan ng kamera, may isang Christopher Co. na kinatawan ng Ako Bicol Party List nung panahong iyon. Nang kuna namin ng pahayag si Co, sinabi niyang hindi raw sa kanya ang nasitang sasakyan. Hindi rin daw siya kailanman gumamit ng special plate kahit nung panahon ng kanyang panunungkulan sa kamera. Sabi naman ng Office of the Secretary General ng House of Representatives, hindi daw sila nag-release or nag-authorize ng mga official plates para sa sasakyan ng mga congressmen. Ipapahuli daw nila ang gumagamit ng number 8 na plaka at kukumpiskahin ng mga expired na plate numbers. Sa memorandum letter ng Department of Transportation sa MMDA, nilinaw nito ang mga pwede lang gumamit ng EDSA busway. Ito ay mga bus sa EDSA carousel, mga on-duty emergency vehicles at on-duty na official vehicles ng PNP. Sa mga opisyal naman ng gobyerno, 5 lang ang pinapayagan, ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong palapit ang Pasko, pwedeng dayuhin ang sulit na Christmas Bazaar sa Marikina City. Pero kasabay ng pagpaplano sa kabi-kabilang lakad, ihanda rin daw ang pasensya sa inaasahang pagsikip ng trapiko ngayong holiday season. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Emil, kung magagawi ka nga dito sa may Marikina, ba't hindi mo subukan itong kanilang Christmas Bazaar? Mabubusog ka na raw sa mga panindang pagkain, tiyak busog ba ang inyong mga mata sa mga nagagandahang Christmas palamuti? Paskong tambayan ba ang hanap nyo? Pasyal na sa Marikina Christmas Bazaar na bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Magsawa kayo sa mga pagkain mula sa mga pika-pikang merienda hanggang sa mga nagsasarapang mga ulam. At kung pangregalo ang hanap nyo, pwede ba namang mawala ang kanilang mga dekalidad na mga sapatos na abot kaya ng bulsa? Pwede mag-selfie sa Instagrammable giant shoe display.
Pero ihanda na raw ang mga sarili sa pagpunta sa iba't ibang pasyalan ngayong holiday season. Sa EDSA at mga kalapit kalsada kung saan may mahigit 30 mall, inaasahan ang 15% na pagdami sa volume ng mga sasakyan. Wala namang choice kasi kailangan magtrabaho So titiis na lang yung traffic. Ibalik na po yung coding, yung buong araw po. Lalo na pag umaga, papuntang Makati, tagal po. May 2 oras mula dito sa Quezon City. Kabilang sa mga hakbang ng MMDA para mapagaan ang daloy ng trapiko, ang adjusted mall hours sa Metro Manila hanggang January 8, mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ito para iwas rush hour. Formal na rin inilunsad ng Metro Manila Council ang single ticketing system kanina. Marami po tayong inayos sa sistema, sa mga ticketing device, at ganoon din po sa payment platforms. Ito po ay napakalaking hakbang para sa pagpapaayos po ng sistema ng traffic dito sa Metro Manila. Pantay-pantay na ang mga penalty para sa mga paglabag sa buong Metro Manila. Di na rin kailangang isurrender ang lisensya at pwede na magbayad on the spot sa enforcer na nakahuli sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang digital platforms. Mas okay yun sa akin kasi centralized na yung bayad. Parang mas magulo, siguro parang mas magko-call sa for corruption. Sa mga sandaling ito, Emil, ay busy ang mga bazaar goers dito sa Marikina sa pakikinig sa mga performers. Inaasang papatuloy yan hanggang alas 10 ng gabi. Nanatili maayos ang daloy ng trapiko sa paligid ng lugar, partikular dito sa Maishu Avenue. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Magkakalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ng mga Pinoy na dumating ngayon mula po sa Gaza. Tuwa dahil ligtas silang nakauwi pero may lungkot din dahil may naiwan silang mga mahal sa buhay sa lugar na may digmaan. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, dumaraan ngayon sa proseso dito sa NAIA Terminal 3 ang ilang Filipino nationals at mga asawa nilang Palestino matapos nga sila makabalik dito sa Pilipinas ngayong araw matapos ang kanilang biyahe mula Egypt at mula sa kanilang pagkakalikas sa Gaza. Nakabalik na sa Pilipinas ngayong araw ang Pilipinong si Nadia at asawang Palestino na si Mahmoud. Nagsilbi silang mata ng GMA Integrated News sa loob ng 1 buwan sa Gaza, kung saan ipinakita nila sa atin ang nakakabagabag nilang sitwasyon doon sa nagpapatuloy na giyera ng Israel at Hamas. Labis-labis daw ang kanilang pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas na umalalay at tumulong na makatawid sila sa Rafah border crossing, makarating sa Cairo, Egypt at makauwi sa Pilipinas. Yung term po kasi na masaya, iba po Hindi ko alam kung magiging masaya po ba ako in the future kasi nga po family po namin nasa Gaza pa rin hanggang ngayon. Kung hindi pa rin po tumitigil yung war, hindi ko po masasabing masaya po talaga. Pero sobrang grateful. Philippine Embassy in Egypt, the Vice Consul, he did his best to be my name, it's the least. I'm still also thanks for these things. But in the same situation, I'm still sad because still all my family is still remaining there. And then until now, I don't know what really happened to them. Kasama rin sa mga nakauwi ang Filipino-Palestinian na si Amira na isang laboratory analyst sa isang ospital sa Gaza, kasama ang Palestinong asawa at anak. Malayo man sa giyera ngayon, naiwan sa Gaza ang Pilipinong nanay ni Amira dahil hindi nabigyan ng security clearance o napasama sa listahan ang Palestinong ama. I'm concerned about my family. I'm still concerned about them. Pero sa kabila nito, mararanasan daw nila ngayon sa Pilipinas ang gabing walang mga bombang pinapasabog at pangamba kung mabubuhay pa sila. War is very difficult and the situation in Gaza Strip, it's very hard. Sa kabuuan, naaabot na sa mahigit 100 Filipino national at mga asawang Palestino ang nakaalis ng Gaza at nakabalik na ng Pilipinas o di kaya ay nasa Egypt na simula nang inumpisahan ang repatriation.
At Emil, mga kapuso, halos lahat na nga po ng mga Filipino nationals sa Gaza na nagsabing nais silang umalis ng Gaza ay nakarating na po sa Pilipinas o di kayo naiwan naman sa Egypt, maliban na lang po sa ilan na nagsabing mananatili sila sa Gaza sa kabila ng gulo, kabilang na po ang isang Pilipinong madre. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Just in time for Christmas ang balitang connected na muli sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Pero ang tanong ng fans, posible na kaya ang collab ng dalawa soon? Makichika kay Nelson Canlas. 2011 nang nagkaroon ng issue sa pagitan ni Kapuso primetime queen Marian Rivera at global fashion icon Heart Evangelista sa shooting ng kanilang pelikulang Temptation Island. More than a decade later, isang good news ang nagtuldok sa usap-usapang hidwaan sa recent interview ni Heart. I don't want it to be anything that's for publicity because something like that should be from your heart. And, you know, Marian and I, we've always liked each other. And it's a true testament that, you know, queens should always be supporting each other. Sagot naman dyan ni Marian. My heart is happy. Tapos nandun ako sa peaceful na finally everything, alam mo, in God's perfect time. Siguro kung ano man yung mga pinag-uusapan namin behind, siguro balato niya na lang sa amin yun kasi it's too personal for us. Sa tulong daw ng ilang kaanak at malalapit nilang kaibigan, muling nabuo ang tulay na nag-uugnay sa dalawa. So I guess it's just a matter of time. And honestly, I really appreciate her for, she has a very strong character, but I really appreciate her kindness and just her heart. Sa buhay natin ngayon, parang mas masarap na peaceful ka at masaya ka araw-araw na wala kang iniiwasan. And sabi ko nga, mabait talaga ang Diyos. Ibibigay niya talaga sa'yo yung makakabuti para sa'yo. Pero ready na ba ang lahat para sa collab nila? I don't know kasi, siya kasi, you know, busy din siya. But I think for me, what's important is, in the real world, we're okay. And that for me is a true queen. Collab? Parang pares ka yata hindi na kami natutulog kasi ako hindi na rin ako natutulog. Pero in time, for sure, makikita kami niyan in time. So maraming pagkakataon. Pero let's say give it a chance to work together in a project. Why? Why not? Oo naman. Sure. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Ivan, Emil. Thank you, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales, mga kapuso. Eto, 40 days na lang at Pasko na. Yes. Ako naman po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.